So alam nyo ba no na ito ay patungkol sa mga bulaang propeta o false prophet ngayon na panahon, no? So sino ba ngayon ang modern false prophet, no? Pag sinabi nating false prophet, ito yung mga propeta ni Satanas. Ito yung mga propeta ni Satanas na walang ibang ginawa kundi ang manlinlang. Inuutusan sila ni Satanas upang linlangin ang mga tao. Hatakin ang mga tao papalayo mula sa Panginoon at hatakin papalapit kay Satanas. Ito yung mga bulaang propeta na tinalaga ni Satanas upang linlangin ang bawat tao. Bababasa natin sa Biblia. Sa Biblia, sinasabi dito ang patungkol sa false prophet. Ano yung sinasabi dito sa Biblia patungkol sa false prophet? Ang Biblia nagsasabi patungkol sa false prophet noong unang panahon. Nagsasabi ito patungkol sa mga taong nanliligaw. Yung mga taong nangangaral sa salita ng Panginoon na iba naman sa katotohanan sa sinasabi mismo sa kasulatan o sa Biblia. Noong unang panahon, hindi Biblia tawag nito, kundi kasulatan, Torah. So sa modern ngayon is ginagawa nitong Biblia. No? So hindi ko alam kung anong, bakit. So hindi natin pag-usapan yan. So patungkol dito sa mga false prophet. No? So pag sinasabi natin false prophet, mga propeta ito ni Satanas. Pag sinabi natin mga prophet o the prophet of God is ito yung mga taong propeta ng Panginoon. Mga taong itinalaga or pinili ng Panginoon. Inuutusan ng Panginoon o mga lingkod ng Diyos na inutusan ng Panginoon na tawagin ang bawat tao na ipangaral ang salita ng Diyos doon sa mga tao upang malayo sila doon sa kadiliman. Hatakin sila sa kadiliman at ihatid sa liwanag. Ito yung mga purpose ng mga propeta ng Diyos. Dahil may false prophet, ito yung mga naman, kabaliktaran naman sa kanila. Ilalayo nila ang mga lingkod ng Diyos, ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at ililigaw nila. Ito naman yung purpose ng false prophet. So, sino ba ang false prophet? Ang false prophet is ito. Ang modern false prophet ngayon is ito. Itong mga content creator and mga vlogger ngayong panahon. Kung napapansin nyo dito, dahil nga sa panahon ngayon, high-tech, laganap or internet na ang uso, social media and apps. So maraming mga tao na doon nahuhumaling. No? Nahuhumaling, no? Kumbaga laging nakapokus o full of attention doon sa mga social media. Alam nyo ba, ang mga false prophet or modern false prophet or mga vlogger na ito or mga content creator na ito is walang ibang ginawa kundi gumawa ng mga video na walang mga kabuluhan. Yung iba, mga comedy, nililin lang nila ang mga tao, inaaliw nila ang mga tao. Yung iba naman, mga vlog nila is mga kabastusan, mga immorality. No, itong mga bagay na ito ay siyang dahilan nagpapalamig sa pag-ibig ng bawat isa doon sa ating Panginoon. At dahil dito, lumalamig ang pag-ibig ng bawat isa doon sa Panginoon, ang tao lumalayo at lumalayo sa Panginoon. At dahil dito, naliligaw ang bawat tao. So ito sila ang dahilan kung bakit nagsilaganap na ngayon ang mga bulaang mga propeta. No, so mag-ingat po tayo na baka isa po tayo sa malilinlang sa mga taong ito na walang ibang ginawa kundi i-entertain ka, ilalayo or ipopokus or ilalayo nila ang isip at puso mo. Alam nyo ba na ang mga bulaang propeta na ito mga content creator na ito, may mga pinoproblema. Hindi nila pinoproblema ang Panginoon kasi nga wala silang pakialam dyan. Hindi nila pinupokus ang patungkol sa buhay. Hindi nila hinahangad ang langit. Alam niyo ba kung anong pinoproblema nila? Hindi ang Diyos. Hindi ang buhay nila. Ang pinoproblema nila is kung ano na naman ang content na gagawin nila mamaya, bukas o susunod na araw. Yan ang araw-araw na iniisip nila lagi. Kung paano nila linlangin ang tao, i-entertain ang tao. Sa simpleng kanilang mga ginagawa, maraming mga tao ang naliligaw. Maraming mga isip at puso ng mga tao na nalalayo sa Panginoon at hinahatak patungo sa kadiliman. At hindi nila ito napapansin. Even mga Kristiyano na naglilingkod sa Diyos, mga missionaries, mga preacher, evangelist, hindi na sila nakakapokus sa kanilang yung mga gawain nila sa paglilingkod ng Panginoon. Dahil nga mas binibigyan nila ng atensyon ang manood at makinig or manood sa mga videos na walang kabuluhan. Yung mga kabastusan or yung mga comedy or yung mga walang kakwenta-kwenta nakikita sa mga internet.
So mas binibigyan nila ng full of attention ang mga bagay na ito. At dahil dito ang mga tao, even mga Christian, naliligaw. Kailan ka gigising? Gigising ka ba ngayon o sa pagdating ng panahon, noon ka na sa apoy nagigising? So mag-ingat po tayo, baka isa na po tayo sa mga nanlilinlang sa bawat tao. Alam nyo ba? Alam nyo ba itong mga bulaang propeta na ito? Unahin natin ang mga propeta ng Diyos. Ang mga inaatasan ng Diyos, ng mga propeta ng Diyos, na mangaral sa salita ng Diyos, na pinili ng Panginoon upang tawagin ang bawat isa, ay may gantimpala na inilaan ang Diyos sa kanila. Doon sa langit, sa kaharian ng Diyos. Mababasa natin yan dito sa kasulatan, sa sinabi ng ating Panginoon Kristo. At mababasa din natin yan doon sa Revelation, yung mga gantimpala na ibibigay ng Panginoon doon sa mga taong naglilingkod sa Kanya at patuloy na naglilingkod sa Kanya. Pero alam nyo ba kung ano ang gantimpala rin na ibinigay ni Satanas doon sa kanyang mga modern false prophet ngayon, ng mga content creator and vlogger? Alam nyo ba kung ano? Dito sa sulat ng Lucas, sa panahon ni Kristo noong siya ay nililinlang doon sa ilang. Anong sabi ni Satanas kay Kristo? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaningningan, kagandahan ng mundo o ang buong mundo, kasikatan o ano paman, basta sasamba ka sa akin. Itong mga bagay na ito, ibinibigay ko o naibibigay ko sa mga taong nagugustuhan ko. So ito ang gantimpala na ibinigay ni Satanas doon sa mga vlogger at mga content creator. Ang kasikatan, kayamanan, bahay, lupa, pera, fame, glory, or ano paman. Yan ang gantimpala na ibinigay ni Satanas doon sa mga tao. Makamundo. At hindi langit. Hindi makalangit. Kundi makamundo. So ginagrab naman ng mga taong ito ang offer ni Satanas na hindi nila namamalayan na sila pala ay hawak ni Satanas sa kanilang mga liig. At dahil sa kanilang mga ginagawa, nililinlang nila ang millions of people day after day, minute, hours, and days. Isipin mo yan, ikaw ang dahilan, nalilinlang ang mga tao. Ikaw yung humahatak sa bawat isa patungo sa kadiliman instead na ibalik mo sila doon sa Panginoon. Ito ang goal ni Satanas na hindi namamalayan ng kanyang mga tao na sila pala ay nililinlang ni Satanas. Pagdating ng panahon, maniwala kayo sa akin, gigising at gigising ang mga taong ito doon sa isang mundo na hindi nila kailanman pinapangarap. Pero yun ang kanilang magiging resting place. Nusuwag nating hayaan na daigin ni Satanas ang ating pananampalataya sa mga linlang-linlang na mundong ito. No, ang ating Panginoong Jesucristo bumaba dito sa lupa upang tayo ay tubusin. Huwag nating hayaan daigin tayo ng kasamaan, ng kadiliman, ng mga panlilinlang ni Satanas upang malayo tayo sa Panginoon at susunod tayo sa yapak ni Satanas. Huwag nating hayaan yan. No, so hanggang dito na lang yan. God bless you, bro. Amen.